Ito ang nakakagulat. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang hindi di umani naglubay at muling binanatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa kanyang mga kritiko na si Senator Richard D. Gordon at binanatan pa na kapag hindi ito maglulubay sa kanyang mali-maling akusasyon sa gobyerno maging sa ilang mga individual na nagpagtulungan sa pamahalaan at para mabili ang PPE or Personal Protective Equipment para sa taong bayan ay tila ipapakulong na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga dawit at tila nagpapakalat sa kasinungalingan ng Senado patungkol sa tila maanomalya raw na pagbili ng pamahalaan sa ilang mga PPE or equipment para sa mga Pilipino. Ayon pa kay Pangulong Rodrigo Duterte, wala na ni isa sa kanyang mga gabinete ang makikipag-ugnayan sa Senado o sa Senate hearing na tila iniimbestigahan pa ni Senator Dick Gordon. Kapag hindi daw maglubay si Senator Dick Gordon sa lahat ng kanyang mga maling akusasyon ay tila siya na ang malilintigan at tila makakahimas na rin siya ng rehas. Nang lumabas ka ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang naglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. At ayon nga di mo sa kanila ay tama lang daw talagang makulong na lahat ng mga taong naninira sa kasalukuyang pamahalaan, lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi nga hindi naman daw talaga sila nakakatulong sa ating mahal na bayan at mas nakakagulo pa di mo na sila sa pagresolba sa kasalukuyang problemang kinakaharap ngayon ng ating mahal na bayan. Kaya naman banat na marami sa ating mga kababayan ay dapat itigil ang di mo na nila ito sa lalong madaling panahon kasi baka umabot na sa punto na ihahatid na sila ng kanilang selda kung saan ay doon sila maghihemas ng rehas. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutan i-click ang subscribe and notification bell para maging updated kayo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, narito ang full video kung saan ay sa kanyang Talk to the People address ay walang awang binanatan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Richard D. Gordon. Narito ang full video. Mga kababayan ko, kung ito si Gordon, sa katagal na nito sa Senado, ganun pa rin ang pinapakita niya. Tapunan ninyo yan. Maghanap kayo ng mga bagong Senado. Huwag yung mga, ano na yung, parang despot na, parang hari na hindi ka pasagutin. Kung yung tanong mo, may sagot siya na gusto mong sabihin. Kung ayaw niya, magagalit ka. Anong klase? Alam mo, Senator Gordon, hindi naman kami masyado talagang mahirap sa buhay. Kontento na kami at yung kabinete ko sa kinikita nilang sweldo. Ikaw pinipilit mo lang kasi naghahanap ka na talaga kung meron bang kickback. Ay sabihin ko sa iyo, insofar as we are concerned, wala po. Hindi namin sakit yan. At ako sabi ko, kung gusto kong mag-kickback, bakit hanggang patapos na ako? What's the point? I've been mayor for 23 years. Di inumpisahan ko na sana. Di may mansyon na sana ako kagaya ninyo. Ayan man ang totoo. Bakit ako magsikripisyo ng 23 years kung meron man talagang pera na makukuha mo? Di ba? Ngayon, ikaw, ang problema mo ganito. Sinabi mo, bakit ang Pangulo ay dipensahan ang mga sangkot sa anomalyang ito? Whether si lower his dignity, bakit hindi magtanong ang Pangulo si Leon Silao? Iyon no, ganun lang yan. Pakunwari lang. But actually, kami ang tinatarget mo, si Doke, si Secretary Galvez. Sus Mario, ikaw yung may totoo. What has come out in your investigation is that meron kang dinispalko na 86 million out of the 146 na hiniram ninyo, 86% ang kinuha mo, o 86 billion. Yan ang totoo kasi natalo ka sa COA, nag-appeal ka, natalo ka, umabot ka ng Supreme Court,
Ngayon natalo ka, and the judgment is final and executory. Wala ka nang magawa dyan, kundi bayaran isauli mo ang pera, Dick Gordon. Return the money. Itong investigasyon mo wala pa. Ang totoo dito ang lumabas, sabi ng kuwa, na walang korupsyon, walang overprice, at delivered lahat. Eh ano pa ang gusto mo? Sige kakal ka, naghahanap ka, kasi gusto mo sigurong nasa TV ka araw-araw, libre kasi ang exposure. Alam mo, Senator Gordon, I'd just like to pang advice. Please do not use that recklessly you've been using it in a reckless manner. Yung i-contempt mo yung mga official ko. You know, the procedure there is yung methodology is you will order the automatic yan, the sergeant at arms to arrest the persons refusing to heed your summons subpoena. So, hulihin niya ng sergeant at arms. I said that you have gone out of bounds amounting to lack of jurisdiction. So, sabihin ko sa sergeant at arms ngayon, do not ever attempt to arrest anybody. Kasi ikaw ang arestuhin ko. Ngayon, you will order the police and the military to help the sheriff. Ako naman as Commander-in-Chief of all uniform personnel of government, I am ordering the police and the military and everybody to stay out of this trouble. Huwag kayong sumali, huwag kayong sumunod kasi may crisis na tayo. There will be a time maybe which I am just afraid that you will have to intervene. Pero huwag muna ngayon because it's just a brewing. And ako kasi, grave abuse of discretion, the exercise of is a grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction na. Sinubrahan mo eh. So pag sinubrahan mo, away na tayo. Na mag-order ka ng sergeant at arms mo, sino man kasama niya, isa lang man yan. So you will order the police. So I'm ordering the police not to obey you. You may resort to using the military. Ang sabihin ko sa military, stay out. My order is, you stay put. Huwag kayong sumunod sa order ni Gordon kasi he is now treading on dangerous grounds. Itong kanyang hearing is an exercise of grave abuse of discretion amounting to already of lack of jurisdiction. That power to compel people to be there does not include abuse, does not include despotic ways, does not include like making a very reckless but deliberate statement which is an affront to the Constitution when you say, I will conduct the investigation until kingdom come. Tanungin kita ngayon, sino ka? Na kayong mga senador, you might be offended by my words now. Eh yung kasama ninyo, sabihan ninyo. Pag hindi rin kayo makaprangka, gusto niyo sumali sa Rumble, eh di, mag-Rumble tayo. Nandun, I said there will be a constitutional crisis. So I'm ordering the military and the police to, you know, as their commander-in-chief. May crisis na tayo. Ikaw ang bahala. Sa naging full video na ito ay kumpirmadong walang pagdadalawang isip at walang awang sinupalpal ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isa sa kanyang mga kritiko na walang iba kundi si Senator Richard D. Gordon matapos nga itong batikusin ang kasalukuyang pamahalaan lalong-lalo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ayon nga sa naging pagsupalpal ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Senator Richard D. Gordon ay kung hindi daw di mo siya titigil sa kanyang mga ginagawang pambaba
binabatikos baka hindi na di mo siya makapagpigil at baka mahatid na di mo niya ito sa selda kung saan siya ay maghihimas umano ng rehas. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan marami nga sa kanila ngayon ang nagsasabi na sobrang kapal talaga ng mukha nitong si Senator Richard D. Gordon kasi nga ay may gana pa di mo na itong mambatikos sa kasalukuyang pamahalaan, lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na akala mo kung sinong malinis kung umasta ang totoo naman pala ay kung ano ang kanyang binabatikos sa kasalukuyang pamahalaan, lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay siya at siya rin naman pala ang gumagawa ng mga ito sa kanyang balwarte. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ngayon ang gustong-gusto na maghemas ng rehas itong si Senator Richard D. Gordon para mabawasan na di umano ang mga tunay na salot na sumisira sa ating mahal na bayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung kayo ang tatanungin, ano na ang masasabi mo sa naging balitang ito kung saan walang pagdadalawang isip at walang awang sinampal di umano ng katotohanan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Senator Richard D. Gordon matapos nga itong hindi tigilan batikusin ang kasalukuyang pamahalaan, lalong-lalo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Please comment down below, pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to click like and share na din para mas marami pang makalam sa makabuluhang video nito.